And itong person mo, kung ito'y busy sa trabaho niya guys, kasi nag-iipon siya ng pera para meron kayong pang travel guys, no? Kasi gusto ng person mo na kalimutan nyo na yung problema nyo, gusto niya mag-bonding ulit kayo, and sa pamamagitan ng pagta-travel baka ma-rekindle yung relationship nyo mga kapiksi. So yun yung sorpresa na gustong gawin ng person mo. Hindi ko alam kung surprise pa yun, baka plano niya talaga, pero parang gagamitin niya yung pagkakataon na yun to prove na walang iba kundi ikaw lang. Naks, haba ng hair mo. Hello guys, hello Aquarius, welcome back to Pinoy Pixie Tarot. Ang pamagat ng episode natin for tonight is Silip sa Pag-ibig. Ito yung ating love life reading para ngayong April para sa Aquarius, Sun, Moon, Rising, Sign, and Venus. General reading lang guys, pwede mag-resonate, pwedeng hindi. Combination ng positive and negative energy, pwedeng ma-pick up yung energy ng person nyo, pwedeng ma-pick up yung energy nyo. Roles can be reversed guys. If hindi kayo naka-resonate dito, pwede nyong panoorin yung video para dun sa zodiac sign ng person nyo, baka nandun yung reading nyo mga kapiksi. So ito yung mga pwedeng maka-influence sa love life nyo mga kapiksi ngayong ngayong April, no? So ito yung positive and negative energy mga kapiksi. Ayan. So, eto guys, ito yung positive and negative. Unahin natin yung negative mga kapiksi kasi dito, nakita natin na may triangle issue, no? Itong triangle guys, ibig sabihin nito third party. Pwedeng third party. Pag sinabing third party guys, no, hindi siya third party na kabit lang. Maraming klase ng third party. Any external circumstance or circumstance, event, people, no, they can be considered as third parties like yung trabaho, in-laws, barkada, ganyan, na nakaka-impluwensya sa love life nyo. They are considered as third parties mga kapiksi. And in your case guys, maaaring nagkakaroon kayo ng ganyang klaseng experience. May mga naninira sa relationship nyo with this gossip energy, and I'm sensing na ito yung third party yung naninira dun sa relationship nyo. Perhaps there are other people na pwedeng naiinggit, pwedeng pwedeng kilala nila yung person mo tapos sinisiraan nila sa inyo, ganyan, or meron silang negative stories with regards to your person and pinapaabot nila yun sa iyo, ganyan. So yun yung nagiging cause ng third party dun sa relationship nyo mga kapiksi. Alright? So, of course, you know your person best. Ikaw yung nakakakilala sa person mo. Depende na lang sa'yo kung makikinig ka sa chismis ng iba, sa mga marites, guys. So, ikaw na yung bahala doon, mga kapiksi. Pero ito naman, this is a very, very positive when it comes to your connection, guys. Kasi twin flame na, soulmate pa, no? So, talagang feeling ko guys, for some of you talagang pinagtagpo kayo ng tadhana, matibay yung connection nyo, na kahit na may mga third parties or may mga nagmamarites sa relationship nyo, talagang pwedeng pinagtagpo talaga kayo ng tadhana mga kapisi. You are meant to be together with this person, guys. Merong ding date, may mga date na pwedeng bagong person ito with this new love energy, no? Pwedeng bagong person, bagong love life. Pwede rin naman na same person, old love life, pero parang nare-rekindle yung relationship nyo. Kumaga parang nandun kayo sa stage na nagliligawan ulit kayo, nagde-date ulit kayo. Sometimes kasi, no, may mga pagkakataon na kapag matagal na kayo sa relationship ng asawa mo, jowa mo, parang nawawala na yung spark, no? Kasi mas inuuna nyo yung mga obligations, ganyan. Pero
ngayon parang binibigyan nyo ng time yung isa't isa para ma-rekindle yung love life nyo. So, date ulit kayo, mga kapiksi. Alright? So, comment down below guys if feeling nyo naka-resonate kayo dyan sa mga influences na yan sa inyong love life. Tingnan naman natin yung ganap sa pag-ibig mo ngayong April. Shuffle ko to guys. Habang sinashuffle ko to, panoorin nyo muna yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt magnegosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixitaro@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright. So, sabay-sabay tayo magpayaman guys. Ngayon 2024, mag-avail na kayo ng course guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And good news mga kapiksi dahil ngayong April, meron tayong bagong promo guys. Magbibigay tayo ng free, hindi pala free. Magbibigay tayo ng 200 pesos discount guys sa lahat na mag-avail ng course until April 30 mga kapiksi. So, mag-avail na kayo guys kasi sobrang ganda talaga niyan. And meron din tayong email coaching, manifest your desires using the law of attraction. If meron kayo guys ng mga specific na gusto nyo i-manifest, pwedeng love and relationship mga kapiksi, pwedeng money or career, pwede kayo magpabook ng email coaching session with me guys. Mag-send lang kayo ng email sa pinoypixitaro@gmail.com. So, eto guys, Aquarius kayo in represent ng Queen of Swords. Ito yung love energy natin. Mga kapiksi, meron ditong presence ng fire signs, Aries, Leo, Sagittarius. For some of you, maaaring may fire element kayo sa inyong natal chart. For some of you, you may be dealing with a fire sign, mga kapiksi. So, dito guys, nakikita natin yung positive and negative energy. Yung negative energy guys, yun yung nakita natin na because of triangle issues, mga kapiksi, na stress kayo, ayan, na-stress kayo and broken hearted kayo. For some of you, you are undergoing some kind of emotional pain dahil sa stress mga kapiksi. And for some of you, parang feeling ko nag-hold back kayo ng feelings dun sa person nyo. Ibig sabihin ng nag-hold back, no, parang naghihinay-hinay muna kayo, parang pwedeng sabihin natin na nagkakaroon kayo ng trust issue dahil nga dito sa mga third party triangle issues na naririnig nyo with your person mga kapiksi. And ang nakikita rin natin dito guys is no matter how you confront your person, wala kayong mahitang sagot sa kanila. Because dinanay na ito sa'yo ng person nyo guys, pero hindi kayo naniniwala. So yung person mo, imbis na mag-explain pa siya sa'yo, hindi na lang siya magsasalita because parang sa kanya, pointless na mag-explain siya kung hindi ka naman naniniwala sa kanya na walang third party, ganyan. Kasi parang pinili mo nang maniwala dun sa mga chismis, dun sa mga marites ng ibang tao, kaya kayo na-stress and kaya kayo broken hearted mga kapiksi. So, yun, parang nag-hold, tsaka parang feeling ko, parehas kayo nag-hold back, no? Nag-hold back ka ng feelings mo sa kanya and yung person mo, ganun din, kasi parang, parang na-judge mo na siya. Parang na-judge mo na siya na, walang yaka, manluloka, wala akong tiwala sa'yo, ganyan. And, sabi ko nga sa inyo guys, kahit na anong explain ng person mo, parang hindi rin naman kayo maniniwala sa kanya. And etong person mo parang nananahimik siya. And gusto kang i-surprise itong person mo kasi parang gusto niya mag-travel kayo, mag-honeymoon, ganyan. Para malibang kayo, para ma-rekindle, no? Yun yung sinasabi natin na parang gusto ng person mo na ma-rekindle yung inyong relationship, mga kapiksi. Okay? And itong person mo, kung ito'y busy sa trabaho niya, guys, kasi nag-iipon siya ng pera para meron kayong pang
travel guys, no? Kasi gusto ng person mo na kalimutan nyo na yung problema nyo, gusto niya mag-bonding ulit kayo, and sa pamamagitan ng pagta-travel baka ma-rekindle yung relationship nyo mga kapiksi. So yun yung sorpresa na gustong gawin ng person mo. Hindi ko alam kung surprise pa yun, baka plano niya talaga, pero parang gagamitin niya yung pagkakataon na yun to prove na walang iba kundi ikaw lang. Naks, haba ng hair mo. So, comment down below, Aquarius, if feeling nyo naka-resonate kayo dyan. Tingnan pa natin, mga kapiksi. This person will come towards you, guys, no? Babalik ito sa'yo, paunti-unti. This person will try to win you again. Kasi hindi kaya ng person mo na mawala ka sa kanya. Pwedeng karmic yung connection nyo, mga kapiksi. Ito nga, kaya nga meron tayong twin flame energy dito, at saka soulmate, guys. Kasi matibay talaga yung connection nyo. Saan na ba yun? Matibay talaga yung connection nyo ng iyong partner o specific person, mga kapiksi. At saka parang nagpe-pray kayo gabi-gabi para maging maayos yung relationship nyo. At saka nakikita natin yung effort, no? Parang feeling ko the feeling is mutual, guys, na parang yung iba sa inyo parang feeling ko not on speaking terms. Ibig sabihin hindi kayo nag-uusap ng maayos, pero deep inside you gusto nyong maging maayos yung relationship nyo. Ikaw gusto mo maging maayos, yung person mo ganun din, pero parang hindi nyo siya napag-uusapan ng matino kasi tuwing nag-uusap kayo parang palagi kayo nag-aaway, mga kapiksi. So wag ganon, guys. Kung gusto nyo maging maayos yung relationship nyo, huwag kayong makipag-away, no? Instead, ipagdasal nyo, di ba? Pray and affirm, and you have to trust, di ba, yung person mo, and you have to trust yourself as well, and antayin nyo, no? It will work out for the best para sa inyong mga kapiksi. Basta kailangan nyong matutong magtiwala sa isa't isa, guys. Alright? Okay, so comment down below, Aquarius, if feeling nyo naka-resonate kayo dito. Ito, guys, i-mind nyo ito kasi nakikita natin na talagang susuyuin kayo ng person nyo. So, mind reconciliation, yan yung nakikita natin na parang susuyuin talaga kayo ng person mo, magde-date kayo, magte-travel kayo. So, i-mind nyo yan, mga harmonious relationship, mind, date, ganyan, mind, travel with person, yan. So, para talagang ma-experience nyo siya sa inyong physical reality. So, tingnan natin tong love advice naman para sa inyo, Aquarius. Isang message ng mahalin mo muna ang iyong sarili, mga kapisi. So, ito kailangan to ginagawa even if okay yung relationship nyo. So, whether okay yung relationship nyo or hindi okay yung relationship nyo, kapiksi, always prioritize yourself, guys, no? Always love yourself. Don't lose yourself in the process. Don't lose yourself dahil lang sa mga problema nyo sa relationship. Ikaw dapat yung priority mo. Ikaw dapat yung number one sa listahan mo, mga kapiksi. If you love yourself enough, you will feel secure and hindi mo mararanasan yung kanigahan sa relationship because whatever you perceive and believe to be true about yourself will also be reflected to you by your partner. Kung gaano mo kamahal yung sarili mo, guys, yung people sa paligid mo, yung mga tao sa paligid mo, wala silang, they have to conform, no, with the amount of love na binibigay mo sa sarili mo. Ibig sabihin, if mahal mo yung sarili mo, mamahalin ka rin ng ibang tao, even your specific person. So, wag mo tong kakalimutan, kapiksi. If nakaka-resonate kayo dito, guys, kung meron kayong mga emotional pain, pwede nyo pakinggan yung ating Ho'oponopono at saka self-love, no? Para dito sa message na to, self-love subliminal. Available yun sa ating channel. Libre lahat ng ating subliminals dito sa YouTube, guys. Pakinggan nyo, makakatulong para sa inyo yun, mga kapiksi. Alright? So, ito yung mga playlist natin ng relationship subliminals, guys. Ilagay natin dito para mapakinggan nyo. And ito naman yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video course. Click here to subscribe, guys, and click here to join our membership program. Thank you for liking, sharing, and subscribing. And see you again next time. I love you all, guys. Have a nice day. Bye-bye.